Ma'am, good morning po. May kilala ho ba kayong Ma'am Ana Mendoza? Ako yun. Ako si Ana Mendoza. Bakit? Ma'am, ito na ho yung delivery niyo. Diyos ko! Kanina pa ako nag-aantay. Mamamatay na kami sa gutom. Ma'am, pasensya na ho kayo ha. 5 minuto lang naman ho ako na late, ma'am. Kasi kanina ho kasi hindi ho makapasok gawa ng nagkakagulo ho dito. Kaya dito na ho kami dumaan. Sumasagot ka pa talaga ha? Delivery rider ka lang, tandaan mo. Paano kung di kita bayaran yan, ha? Ma'am, pasensya na ho talaga kayo. Pero wala ho kasi yung pang-abono sa pagkain. Sumasagot ka pa kasi eh. O ayan. Sukli ko, bilis. Pasensya na ho, mama. Ariel lang, tagal. Joy, may bariya ka pa ba dyan? Sakto. Madam, ito na. Pasensya na ulit, ma'am. Salamat ho. Thank you po. Grabe naman yung ali na yun. Oh, Joy, hayaan mo na yun. Sanay na ako sa mga ganyan. Alam mo kasi hanggang ngayon, may mga tao talaga na mababantingin sa aming mga riders. Pero ang importante, tapos na ang trabaho, kaya makakapasyal na tayo. Totoo? Oo. Parang ayaw mo naman eh. O, tara na! O, tara na. O, sige, tara. Nay! Ano yun mo, Joy? Ano si nanay? Sige, sandali po, Joy. Nay! Sir, baka pwede kami dumaan. May hinahabol lang kami, sir. Hindi pwede. Pinalalakdo na sa amin to. Sir, baka pwede ho. Kawawa naman ho yung bata eh. Bawal. Nay! Joy, pasensya ka na. Hindi ba pwede? Sige na. Hindi na kayo magpapapasok ng mga bata dito. Sarado nyo yung pinto. Pati yung pinto sa likod, sarado nyo na yan. Joy, pasensya ka na. Na. Dito tayo pwede. Boss, pwede ba akong mag-apply ng trabaho dito sa patahian niyo? Trabaho? Kaya mo bang makatipa pa ng pantahing makina? O makabuhat man lang ng mabibigat na bagay? Boss, basta yung makakaya ko lang na trabaho. Wala kaming ganun eh. Mabuti pa, sa ibang lugar ka nalang maghanap ng trabaho. Sige na. Grabe naman to. Oh, Ilalabas. Edna, lika. bumuli ka kagad ha. Papa. Boss, kailangan ba talagang ilak yung mga mananahin niyo rito? Uso kasi ang nakawan ng damit dito sa amin. Kaya ang utos ng may-ari, ikandado to sa lahat ng oras. Kawawa naman sila. Mas magiging kawawa ka sa akin pag hindi ka tumigil sa kakatanong mo. Sandali lang naman, kuya. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan yung tatay namin. Ay, meron ng Ikaw, tao sobra eh. ka naman, ha? Tumaas sila Nagtatanong dito. mo siguro yung tao. Tama na ba, Tama na. Kaya na po ba ginagawa niyo rito? Mag-a-apply sana ako ng trabaho. Nakakahiya namang asa na lang ako parati sa inyo. Ay naman, hinahanap ka namin eh. Huwag niyo na pong gawin yan. Alam niyo naman po na ilang beses na po namin sasabihin. Hindi niyo na po yan kailangan isipin. Kami na po bahala sa inyo. Maayos naman po yung trabaho namin kay Aling Alma. Sa susunod ho na may mga agrabyado sa inyo, tay. Sumbong mo lang sa amin ni Ate Bane. Kami ang re-restback para sa inyo. Sige. Pero ayaw ko na rin magtrabaho sa kanila. Minamaltrato nila yung mga mananahi nila. Masasamang tao yan. Halika na. Oh, huwag mo nang banatan. Halika na. Sige na po tayo. Uwi na tayo. Sige na po. Yan. Ano ba to? Nasa pangangalaga na natin eh. Naisahan pa tayo. Chip, gawa mo nga ng paraan kung sino may kagagawa niyan. Tama na yan. Inom ko muna ng tubig. Joy, sigurado ko bang nanay mo talaga yung nakita mo kanina? Di ba sabi mo, nakita mo na parang naka-uniforme ng pang-nurse. Nurse ba yung nanay mo? Hindi po, pero...
kung sino ka, Black Rider. Mayor! Mayor! Ano pong kinalaman niyo dito? Bakit po kayo nandito? Kaya sa'yo kami lumalapit, Madam Sasha. Dahil inuuna pa ng asawa mo yung mga nakatira doon sa lupang pagtatayuan namin ng kondominium. Alam mo, isa lang naman ang tanong dyan. Magkano ba? Po? Magkano? Kung ako mismo ang kikilos para mapalaya sa mga squatter na yan. Ano bang magagawa nyo? Kahit naman ang mga daga, lalayas kapag nasusunod ng tirahan nila. Diba? Para po sa asawa ninyo na. Oh, Joy! Sige ka muna. Awet. Sigurado ka ba na nanay mo yung nakita mo sa ospital? Korak, alam mo kung nanay mo yun, di sana nagpakita siya sa'yo kanina nung tinawag mo siya, di ba? Ang gulo po kasi doon sa ospital Baka kasi hindi narinig yung sigaw mo. O baka kamukha lang talaga ng nanay mo yung nakita mo. Alam mo kasi anak, minsan pag sobrang miss natin yung tao, nakikita natin yung mukha nila kahit saan tayo tumingin. Siguro nga po, baka nalito lang ako. Akala ko lang si nanay yun. Oy, ice cream! Smile, ha? Enjoy ganito usapan natin. Hanggang di pa nakikita ang nanay mo. Dami ka naman mga ate dito. Dito lang kami para sa'yo. Korak, ako sure ako, ate ako. Pero ayan, ano, ang tawag dyan na Chang. Huy! Mas makatita sa Quiapo, oo, gano'n. Hindi I'm just 12. 12? Basta nak, manalig tayo ha. Sigurado ko gagawa ng paraan ng Diyos para magkita kayo ng nanay mo. Uy, kainin mo na ice cream mo. Baka malusaw na. Matunaw yan. Masarap yan. Mayor, eto po yung nurse na huling pumasok sa kwarto ni Nolan. Siya nga po yan. Uniform ko po yung suot niya. Pero paano yan? Lahat ng kuha ng CCTV, naka-face mask siya. Paano natin malalaman kung siya nga talaga pumatay kay Nolan? Namumuha mo siya, nurse. Matutulog ka lang, ha? Gagawa tayo police sketch. Makikipagtulungan ho ako. Pero sana ho hindi ako madamay. Iha, huwag kang mag-alala. Kami bahala sa'yo, ha? Papapantayan kita. Sigurado ka, Brad? Si Nolan na miyembro ng sindikato yung nakita mo sa ospital? Oo nga. Ito, kachat ko yung ex kong nurse eh.
Ang sabi niya, bantay sarado daw yung ospital ng mga pulis. Sino yung ex mo, nurse? Yun talaga tumatak sa utak mo? Eh, naniniwala ako doon sa nurse, pero hindi ako naniniwala na naging kayo. Alam ko lang nandun yung Nolan. Ako na sana pumiga sa kanya para isiwalat ang katotohanan. Yun na nga, Brad eh. Nalusutan nila lahat ng bantay. Siguradong nag-iingat naman yung mga polis. Isa lang ibig sabihin yan. Madami talagang galamay yung mga sindikato kung saan-saan. Ngayon alam ko na. Alam ko na kung bakit akong gustong makausap ni Nolan. Dahil wala siyang tiwala sa iba. Kaya sinigurado ko na walang makakaalam na nag-usap ni Nolan. Hindi natin alam kung anong koneksyon nila. Kung sa politika ba? Alam mo, pwede rin sa loob ng kapulisan, di ba?